Kaugnay pa rin po ng pagkamatay ng isa sa mga testigo kay Jerry Ortega sa murder case nito. Makakapanayam natin si Justice Secretary Laila De Lima. Magandang umaga po, Secretary De Lima. Magandang umaga, Sarah, and sa mga tagapakinig at tagapanood mo. Okay, ma'am. Tama po ba, dalawa yung resulta ng autopsy ngayon? Merong isa from the NBI, tapos merong isa from the Public Attorney's Office. At nagko-conflict nga ba itong dalawang autopsy result na ito? Well, yes to your first question and no to your second question. Yung first question, well, pareho sila nag-conduct ng autopsy, although nauna na nag-conduct yung isang medical legal doctor ng NBI that was conducted the day after Mr. Aranas ay natagpuan nga, napatay. I think yung sa forensic naman ng PAO ay this was undertaken, yung autopsy was undertaken several days later na na-embalm na daw yung body ni Dead Aranas. And number two, hindi ho tama yung impression na nagko-conflict ngayon yung findings ng dalawa. Okay. Ilitaw ko po kasi mali nga po yung ibang lumabas sa news na meron nga daw earlier finding ang NBI na ito ay suicide. Hindi po tama yon. Wala pong ganung finding so far ang NBI na suicide. Ang nakalagay ko sa parang sa result ng kay Dr. Vertido's autopsy ay asphyxia by hanging. Pero in-explain ho sa akin ito na ito po ay isang medical term na parang generic na hindi ibig sabihin kapag ganyan na ang sinabi ay suicide po. Ito daw ay pwede na yung manner of death could be homicidal or foul play caused by another individual or suicidal caused by the victim himself or herself. Ngayon, wala pa kong finding na gano'n kasi by itself, yung resulta po ng autopsy na yan, ng examination of the corpse, ay hindi ho pwedeng maging can stand on its own na pwede na kung meron tayong conclusion na either foul play or suicide. Dapat po, tulungan po ito o dapat po merong suporta galing sa resulta ng ibang aspeto ng investigasyon na ginagawa na po ng NBI ngayon. Okay, so Secretary De Lima, kung sakasakali po, kasi you're not ruling out yung angulo ng foul play, kung sakasakali po na may foul play nga na naganap dito, sino po ang mga kakwestiyonin or mananagot dito? Well, kasama po yan sa magiging investigasyon. Sino ba sino ba ang patay? Sino yung may kagagawan nito? At siyempre, titingnan din natin ang posibleng pananagutan ng mga jailers, yung mga in-charge ng facility kung saan nakakulong nga yung si Mr. Aranas at ito nga, natagpuan nga siya, napatay na. So, titingnan mo natin yon kung foul play, siyempre dapat merong mananagot, meron mga sasampahan ng kaso. Okay, Secretary De Lima, nagbigay po ng pahayag yung isang senatorial candidate, ito po si Edward Hagedorn, at sinabi niya baka raw po may mga tauhan ng DOJ na nasa likod daw po nitong pagkamatay ni Dennis Aranas. Ano pong masasabi niyo dito? Ay, masyado naman po atang creeping yan. I would like to test that kind of a statement or ganyan sinabi. Daan-dahan po tayo sa pag-aakusa na kung lalo na sa DOJ, ano mo magiging bakit po DOJ na ang sisihin sa nangyari na yan? Wala ko pa nalaman dyan. Ito po na si Mr. Aranas, dati po ang provisional ng WPC, pending yung evaluation yung kanyang kung pwede siya na ma-discharge as a state witness. Alam niyo naman, Mr. Aranas, tulad ni Edrad, ay mga pero nag-apply nga po as possible state witnesses. Mr. Aranas po, we provisionally in, pero after evaluation, nagkaroon po ng certificate of non-materiality yung handling prosecutors, kaya hindi po siya na-cover fully. And pina-transfer na rin po doon sa Laguna Provincial to
ho sa Laguna dahil sa Quezon Provincial Jail pala. I'm sorry. Quezon Provincial Jail of Lucena City dahil meron po itong kinakaharap na isa pang kaso, hindi yung Ortega case. Now, let me also inform you, Sarah, na yung isa naman pong to accuse na under pa rin po ng WPP kasi nag-qualify po siya. And so far as the WPP law is concerned, nag-qualify po siya as state witness. Siya po ay dapat i-transfer din doon sa I don't know if it's the same jail or in another facility kasi meron din yung court order na pinapatransfer siya. Pero dahil nga po ay qualified siya as a state witness at covered nga siya WPP, ay hinarangan po namin yun. Inoppose po namin WPP yung paglilipat sa kanya. And fortunately, the court granted the motion of the DOJ WPP na kahit akusado rin siya sa isang kaso. Hindi po siya ililipat. Hindi yung Ortega case, ay kailangan manatili siya sa custody o sa proteksyon ng WPP dahil nga po state witness ho namin siya. So na hapon nung mga lumabas na balita ay mukhang sinasabi nila na transfer din po daw namin yung custody ni Mr. Edrad doon sa court o sa isang facility. Hindi ho totoo yun. Kagaya ng sinabi ko po, ay inapprove naman ng korte yung hiling ng DOJ WPP na manatili si Mr. Edrad sa custody namin po. So malinaw po ito, si Rodolfo Edrad Jr. ay nananatili po sa inyong custody at hindi po siya tinransfer katulad ng mga naunang nabalita. That's true. Maraming salamat po sa inyong ulat, Justice Secretary Laila De Lima. Maraming salamat din, Cara.